Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 11 ng December 11, 2024, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga. 6:31 ng umaga, at ngayon po ay araw ng Miyerkules. Miyerkules po. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa balita kahapon. Si Franz Castro gusto tanggalin ni Torreon. Kinasuhan ng ethics. Ayan po. Yan po ang mainit na balita ngayon na gusto kong talakayin. Franz Castro gustong tanggalin ni Torreon dyan sa Kongreso. Kinasuhan ng ethics. Kasi ang reason niya ay convicted na raw, o yun nga, yung may hatol na dyan sa lower court, o yung pinakamababa na korte dyan ata sa Davao. At ang kaso ay kidnapping ata. Kidnapping. Ay bakit daw naandyan pa sa Kongreso? Yan po ang tanong ni Torreon. Kaya sasampahan niya ata ng kaso sa Ethics Committee. Ay ngayon ay ang una kong tanong dyan ay hindi ko naman alam kung ano ang procedure dyan sa kung pwede siya magsampa ng kaso dyan na hindi siya member. Ang alam ko ay tatalakayin siguro yan sa Ethics Committee. Pero pwede ba na hindi siya member, siya ang mag-prosecute dyan? Yun ang una kong tanong. Kung pwede siya na magsampa ng kaso dyan sa Ethics Committee ng Kongreso. Yung po nakakaalam ay pwede nyo sagutan. Ngayon ay pangalawa po, itong kaso ni Franz Castro na kidnapping nga ay gawa-gawa lang po yan. Opo, gawa-gawa lang po yan. At sinubaybayan ko po yung kaso na yan. Sinubaybayan ko na maigi, at nagsusulat din ako doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon. Pero ngayon hindi na, kasi binubura po nila ay ang hirap ko magsulat tapos buburahin lang. Mayroon kasi na daw doon yung doon sa Philippine Daily Inquirer, yung moderator, yun ang sinasabi nila, kaya pwede nilang burahin. Ay napansin ko pumapanig sila kay Duterte ay kaya karapatan nila yon. Ay siyempre hindi na ako nag-comment din kasi sayang lang po pinaghirapan kong isulat tapos buburahin lang nila. Ngayon ay kaya alam ko itong kaso ni Franz Castro, gawa-gawa lang po ito. Opo, at malamang si Duterte po ang may pakana niyan. Kasi nga doon sa area na yan, mayroong mga kwan dyan yung mga school na pinapatakbo ng mga NGO o kaya mga
religious sect. Ayan po, kasi nga ay kulang siguro ang budget ng DepEd. Kaya kung minsan ang nagtuturo ay o ang gumagastos o ang nagtatayo ng building ay yung mga NGO at saka yung mga religious sect. Ngayon, itong mga bata na ito ay humingi ng tulong o aywan ko kung yung mga guro o yung mga pamilya na mga apektado. Kasi nga po ay madalas ang barilan sa MPA o mga rebelde at saka sa military. Madalas ang barilan. Pero ang alam ko dyan, kasi mayroon din akong pamangkin na military na na-assign dyan, na 4 na taon lang siya nagserbisyo, ayaw na niya. Kasi nga ang sabi niya, ginagamit lang kami ng mga politiko. Napasama siya doon. Kaya nung natapos yung kontrata niya, ay umalis na siya. Ayaw na niya. At yan nga, ang nakikita ko dyan, yung mga mayayaman dyan, ginagamit ang military para iharas yung mga tao na nakatira doon sa mga lupa o school na nakatayo doon sa gusto nilang makuhang lupa. Kasi kung public lang yan o wala pang may-ari o siguro hindi malinis ang titulo, ay hinaharas po ng mayayaman para yung lupa mapunta sa kanila. At usually kasi dyan mga asindiro po, mga tao dyan sa Mindanao. Malalawak ang lupa, mga ektarya, iisa lang ang may-ari. Kaya ganyan. Yan po ang dahilan dyan. Kaya para ma-justify na may military doon, kunyari ay may mga rebelde o mga MPA o mga terorista. Yun, para makapunta yung military dyan at kunyari sila ang mag-ayos ng gulo. Pero usually nagagamit lang sila ng mga politiko o yung mayayaman para makuha yung isang lupa na yan, yung isang bahagi ng lupa. Yan po ang istorya dyan. Ngayon, ay itong mga estudyante ay tinulungan nila Franz Castro kasi nga ay guro siya o siya ata ang presidente ng mga guro kuwan na siya ata, congresswoman na siya. Tinulungan niya na mailikas at pinunta doon sa safety na isang lugar. Ngayon, ay bakit mga kasuhan ng kidnapping yan? Hindi ba? Mali yung judge na humatol. Mali po yung judge dyan na humatol. Kasi kung kidnapping yan, saan ang armas na gagamitin niya para iretini yung mga tao o yung mga estudyante o yung mga teacher sa isang lugar? Kailangan mayroon siyang puwersa. At ang tanong ko po, ay ilang taon ba niya na niretini o ilang buwan? Yan po ang tanong ko dyan Kasi nga, ang mga kidnapping, humihingi po ng ransom yan. Ngayon, kung hindi magbigay ng ransom, iriretini nila yan ng isang buwan. Ngayon, ang tanong ko, ay baka isang araw lang naman na iretini yan o 2 araw? Ay bakit kidnapping na yan? At wala siyang armadong grupo. Kaya mali itong kwan na ito itong judge na ito At saka saan ang ransom? Saan ang hinihingi niya na ransom? Kalukuhan Hindi ba? Una, yung time. Ilang oras ba niyang niretini yan? Ay baka isang araw lang yan umuwi na O 2 araw, o 3 araw. Saan ang puwersa niya para
para i-retini niya yan. Kasi kung kidnapping yan, ay kailangan gwagwardyahan niya yan. Hindi po ba? O, ay tanga itong kwan na ito. Sorry po pero alam natin na ang mga judges dyan, yung mga prosecutor dyan sa Davao City na yan, kung saan man yan nangyari yan, ay kung sa Davao, ay kwan yan tumatanggap ng kwan yan ng mga suhol kay Duterte. At yan nga ang sinasabi ko, bakit ito si Sara pagbabayaran niya yan? Kasi nga ginawa nila Pagbabayaran niya yan. Kasi kung hindi niya pagbayaran yan o hindi pagbayaran ni Duterte yan, ay nasaan po ang hustisya na manggagaling po sa Diyos? Umiiyak na po ang mga tao at humihiling ng hustisya sa Diyos. Kaya yan ang sinasabi ko, na ginawa mo sa ibang tao, gagawin din sa iyo. Ngayon, ang reason ni Sara Duterte kaya hindi siya pumunta sa NBI, iniimbitahan siya sa NBI para imbestigahan yung pagbabanta niya, napapatay niya ang Pangulo, hindi ba? Pangulo, papatayin mo? At yung First Lady, ay hindi po ako kumakampi kila Marcos at saka kay Romualdez, pero mali po yan kasi evil evil body po, may kakayahan po talaga na umupa ng mga triggerman, may kakayahan po at may history na sila at willing talaga yung ganyan kasi sinabi na niya what the heart is full, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po, nanlilisik po ang mata hindi ba? At ang sabi niya, bago ko makalimutan, ang sabi niya ay hindi naman kanya patas ay totoo po yan. Hindi po talaga patas. At iyan yan nga ang ginawa ni Duterte noon, hindi ba? Hindi patas At inamin niya yan. Nagpapabricate siya ng mga ebidensya. Inamin niya yan. Ngayon, hahanap kayo ng patas. Ay talaga po hindi patas yan. Opo. At ang Diyos po, hindi po sinabi na may patas dyan sa mga kwan natin, mga husgado. Hindi po sinabi o hindi pinangako ng Panginoon. Ay ang sabi nga sa mga judges po noong unang panahon sa Old Testament po, huwag kayong tatanggap ng suhol. Sinabihan po ang mga judges. Sapagkat ang suhol ay nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng content o ng mga narration. Naa-alter po ang narration pag tumatanggap ng mga gift. Ayan po, hindi ba? Kaya nga sinabi yan Dahil nga alam ng Panginoon na hindi talaga patas yan. Bakit hahanap ka ng patas? At saka, kung patas yan, adi pwede na pala, hindi ba? Pero hindi Nangako po ang Panginoon na siya ang gaganti po Adi hindi patas talaga yan. Ikaw naman, ang mga Duterte, sige, sino ang kwan dito? Sino ang DDS? At ipapaliwanag kung bakit hindi patas yan at bakit humahanap ito si Sara Duterte ng patas. Ay sila mismo hindi patas Inumpisahan nyo So ibabalik po yan sa inyo ng Panginoon. Ibabalik po yan. At yan nga, ang isa sa idadagdag ko, yang ganyan, hindi ba? Sintinsyado po si Franz Castro. Yan po ang pagbabayaran nyo at pati yung judge na nagsintinsya dyan. Yung judge, alam niya na mali yan, pero simple, ayun nga, hindi nga patas Huwag po tayong humanap dito ng patas.
Walang patas dito sa mundo. Sinabi po ng Biblia yan kasi nga ang mga judges tumatanggap ng suhol. Yan po ang katotohanan dyan. Oh. Pati nga ito, sasabihin ko na po sa inyo, pati nga yung nangangako na ayaw niya ng parati ko ngang sinasabi ito para maniwala kayo, si Binay, bagamat maliit lang ang korupsyon yan, noong nagrarally yan, sila nila Joker Arroyo, hindi ba? Ayaw nila ng korupsyon, ayaw nila ng political dynasty, ayaw nila ng martial law. Pero nung sila, nung sila lang nakaupo, hindi ba? Tatanungin ko po kayo, pati nga yung nangangako na nanggaling sa mahirap, hindi ba? Mahirap na tao, sinasabi niya, ayaw ko yan, sabi niya. Pero pag sila lang nakaupo, ay patas ba sila? Hindi nga Kasi nga, ang tao ay alipin ng kasalanan. At hindi mawawala po yan, hindi mawawala. Unless na ikaw ay makasumpong ng habag sa Panginoon po. Yan po ang sinasabi ko. Ito si Torion, hindi ba? Pag-aralan mo, ano ang ginawa ni Kibuloy? Hindi lang kidnapin ang ginawa, taon po ang binilang na umaangal na yung nanay at tatay. Bakit hindi na sila dinadalaw ng kanilang anak? Kasi naandyan na sa compound ng KOGC. Iyan po ang mga pag-brainwash o exploitation ng mga minor. Yung iba nga, minumulis siya pa pag medyo may itsura. Ayan po, Torion. Hindi ba? Ikumpara mo dito kay Franz Castro na tumulong lang siya. Hindi ba? Tumulong lang siya na mailihis sa mga barilan. Hindi ba? May barilan dyan tumulong siya ilikas. Gumamit ata ng sasakyan. Nilikas niya sa safety na lugar. Tapos kakasuhan nyo sa bagay, ay baka binayaran na rin yung mga magulang, hindi ba? O mga tinakot na. Ganun lang po yan Tatakutin yung magulang, magsampa kayo ng kaso, kinidnap yung anak nyo. O kaya ay ganun po yan Pero ang sinasabi ko nga, mas malala po ang ginawa ni Kibuloy na dinidipinsa ito ni Torion, hindi ba? Kasi taon po ang binilang yung nga iba hindi na nakaalis doon na tumanda. Matandang dalaga na, hindi ba? Nasira ng buhay po, nasira ang buhay. Kasi dapat yan ay mag-asawa o may katuwang para makabuo sila ng pamilya. Hindi ba? Ay hindi na nag-asawa hindi na nagsipag-asawa. Kasi nga, sira na ang buhay magagandang babae nga, pero siyempre, kung kahit maganda ka, kung wala kang katuwang, makabuo ka ng pamilya, hindi ba? Ano ba tawag dyan? Kabiyak, hindi ba? O asawa? Hindi na nagsipag-asawa. Kasi nga, dyan na nga na brainwash mali po yan sa turo ng Panginoon. Ang turo po ng Panginoon na parati kong sinasabi sa bagong mag-asawa o yung mag-aasawa na humihiling sa akin ng advice, ang sinasabi ko sa kanila, yung sinabi ng Panginoon, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper comparable to him." Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Nakita niya si Adan na malungkot. Hindi ba? Kasi walang kasama walang asawa. Hindi ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper comparable to him." Ayan po. At nilalang po si Iba. Hinugot ang tadyang, hindi ba? Yung istorya, hindi ba? Totoo po yun. Ang babae,
ay nanggaling lang sa tadyang ng lalaki. Ayan po. Pero bago ko po ipagpatuloy ay nais ko munang batiin po itong itong batch number 1 po Salamat po sa inyong lahat na nakikinig o sumusubaybay o nagla-like o nagko-comment. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Perlan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arbandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Atago, Dave Jos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ito po ang masasabi ko dyan. Kung nagsasuffer man ito si Franz Castro ng ganyan, persecution po yan Opo. Nagsasuffer siya for doing what is right. At ito po ang nakasulat po sa 1 Peter chapter 3 verse 16 hanggang 18. Babasahin ko lang po keeping a clear conscience so that those who slander you may be put to shame by your good behavior in Christ. Yan po ang sinabi ni Pedro. Sinulat po ni Pedro. Keeping a clear conscience. Basta malinis yung konsensya mo. Ang sabi niya, so that those who slander you, yun nga, yung nag-aakusa, hindi ba? O nagkwan sa'yo, nanluluko. Ayan, may be put to shame para mapahiya by your good conduct in Christ. Ayan po, For it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Yan po ang kinuha ko. Mas maigi na nagsasuffer ka kasi ay kung gumagawa ka ng mabuti ay kisa sa gumagawa ka ng masama. Ayan po Ang mga Duterte po ay gumagawa ng masama kaya magsasuffer sila yan.
Samantala ito si Franz Castro, gumagawa ng mabuti, ay kinakasuhan nila, okay, nagsasuffer siya. Kasi nga, ay sintensyados po siya eh. Pero pwede po mag-appeal yan. At saka ito si Torion, parang hindi abogado. Pwede po mag-apila. May dalawa pa po yan, yung Court of Appeal at saka sa Supreme Court. Pwede po. Kaya nga si Imelda ata hindi nabibilanggo puro apila yan hindi ba? Si Trump, sentensyado rin yan. Convicted po yan sa lower court at ang nagsintensya sa kanya yung mga jury. 34 ata na counts ng pilo niyan. Pero hindi nga mabilanggo kasi nga ay ina-appeal po at ngayon ay ang appeal nila, ang isa ay simple mayaman po si Trump Maraming abogado. Ang isa sa appeal nila ay kung presidente ka, hindi ka pwedeng idemanda. Yun ang isang appeal na nila ngayon. Forever daw, sabi nila. Iwan ko. Ganun po yan For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous. Nagsuffer po si Jesus Christ sa lahat. Sa kasalanan po ng lahat. Ng yung mga righteous at saka yung non-righteous. Yan po ang sinasabi dito. To bring you to God. Para mailapit tayo sa Panginoon. Nagsuffer siya. Yun nga ang kabayaran yung buhay niya yun ang kabayaran po ay ang iba naman ayaw naman maniwala ay problema nila yan. Hindi ba? Paano daw mangyayari yun na yung kamatayan ng isang tao ay kaya nang tubusin? Ay pwede po kasi nga walang kasalanan yun o nature niya ay Diyos o anak siya ng Diyos o ang pinanggalingan niya ay Diyos. Pwede po yun. Pwede yan. Pero kung tao lang ay hindi pwede. Kasi may kasalanan yung tao o kalabaw, hindi pwede na ibayad. Hindi pwede Hindi pwede. Ang tao hindi rin pwedeng ibayad. Yung kamatayan ng tao. Hindi pwede. Kulang. Hindi ba? Kulang po Pero po yung kamatayan na nagkatawang tao na nanggaling sa Diyos, He is just a word of God O kaya finger of God o kung ano man yan, wisdom of God, kung ano man yan. Pero may katangian siya o ang nature niya ay Diyos. Siya ay may pagka sa Diyos. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ayan po nakasulat po 1 Peter chapter 2 verse 20. Ito po ang mababasa natin. Itaas ko lang po How it is to your credit if you are beaten for doing wrong and you endure it. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Yan po ang sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 20. Ulitin ko lang po how is it to your credit? Ano ang credit mo? Sabi niya. Kung ikaw ay pinarusahan, hindi ba? O nilatigo. O ikinulong for doing wrong and you endure it. Napagtiyagaan mo, hindi ba? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ang tinatanong ko po ay ito si Sarah ay malamang ma-impeach yan o mabilanggo yan o makasuhan yan ng katakot-takot kasi nga marami silang ginawa na kasalanan O kahit na i-endure niya yan, pero palagay ko hindi Hindi niya ma-endure yan Ngayon pa lang ayaw nang harapin ayaw nang humarap Hindi ba? Sasabihin na bias daw. Ay, hindi naman rason yun, hindi ba? Humarap ka kasi nga kahit bias yan ay talagang ganun po But if you suffer for doing what is good,
Ayun nga, si Franz Castro, hindi ba? Tumutulong siya dun sa mga estudyante, hindi ba? Estudyante ang tinutulungan niya. Kasi nga, teacher siya eh. Oh, presidente ata siya ng AK eh. Oh, Association of, ano ba yun? Concerned Teacher ba yan? Opo, malaki po yan. But if you suffer for doing what is good and you endure it, this is commendable before God. Yan po ay nakasulat po yan eh, hindi ba? Oh, pero kung ikaw kanya nagsasuffer and you endure it for doing what is wrong, ay wala yun, hindi ba? Oh, at yan nga, may pagbabayaran po eh ang mga Duterte at sinabi ko na kanina, James 1:12, Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ayan po ang nakasulat. Ulitin ko lang po Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ayun nga, ay katulad po ni Dilima, hindi ba? Oh, blessed is the man who perseveres under trial. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Si Dilima po, ibinilanggo po yan ng halos 7 taon sa bilangguan po na wala na naman siyang kasalanan, hindi ba? Oh, blessed po yan mga ganyan. Who perseveres under trial. Gawa-gawa lang yung kaso eh. 7 judges nga ang nag-retire, early retirement o umayaw eh. Hindi ba? Kasi nga alam nila na gawa-gawa yung kaso. Ayaw nilang ma-involve. Oh. At yung mga testigo naman, nabubulol na, nauutal pa eh. At yun na nga, nag-recant na. Hindi ba? Yun ang sinasabi po dito. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ayan po. Ngayon, ang tanong ko po, ay ito bang trial na nangyayari sa mga Duterte? Ayaw naman nilang harapin, hindi ba? O, uupa sila ng mga magrarally. Ha? Palagay ko, uupahan yung yung INC talaga eh. Palagay ko lang ha, pero ang sinasabi ko kahapon, pag natuloy yan, pag nagrally na po ang mga INC, ay aywan ko kung ilan ibabayad yan, kung 5 million o 100 million yan. Depende siguro yan sa usapan. Ay 1 araw lang po yan? O 2 araw maximum? Pag nagrally po sila, ay sigurado po, tapos na po ang mapapatalsik na o wala na, hindi ba? Ganun kay Corona, hindi ba? Nagrally sila. Oh, after a while, nawala, na-impeach na. Oh, ganun kay Irap, hindi ba? Nagrally sila nung EDSA People Power to, nagrally sila para kay Irap. Ay napatalsik si Irap. Hindi ba? Every time po yan, every time na nagrarally sila. Pati nga kay Tandang Marcos nagrally din sila yan yung INC. Nagrally po yan. Oh, suportado nila si Tandang Marcos, kunyari, hindi ba, ay napatalsik din, hindi ba? Oh. At nung EDSA People Power 3 po, nung EDSA People Power 3, na hindi alam ni Attorney Claire Castro, tinanong niya nung 1 araw, ano ba yung kanyang EDSA People Power 3? Ay sasagutan ko sana, ay ang dami nang sumagot. Yun yung nakaupo po si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, nakaupo siya, gustong agawin ulit ni Irap. Madugo po yun. Madugo yung EDSA People Power 3. Opo. Maraming nasaktan dun. May namatay ata dyan malapit sa Malacanang.
kasi nga umabot sila ng 700,000 na naandun sila sa EDSA Shrine. Na ang namumuno naman doon ay si Miriam Defensor Santiago. Nung pangatlong gabi ata, sugod! Sabi na niya, susugurin daw nila ang Malacanang. Ay hindi raw nila makita yung dulo eh. Sabi nung nagre-report sa akin noon ang dami namin, sabi nila, ang dami namin. Hindi makita yung dulo. Ay di tuwan-tuwa sila, pero nga may mga iglesia ni Cristo naman doon eh. Nung malapit na sa Malacanang, isa-isa nang umaalis o nawawala. Kaya nga madugo yun. At yun nga, iglesia ni Cristo rin ang kwan doon. Kaya dumami yun ay yun nga. Pero hindi naman sila lalahok dyan sa mga balyahan. Hindi naman eh. Disiplinado po ang mga iglesia ni Cristo. Disiplinado po yan. At yan ang gusto ko sa kanila, doon sa mga members. Ang ayaw ko lang yung nagagamit sila sa ganyan. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po, At palagay ko ay may naisir ako po sa inyo na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Lalo na yan na blessed is the man who perseveres under trial. Lahat po tayo kasi ay may trial eh. Pero nga ay dinidevelop po tayo dyan eh. Nagkakaroon tayo ng character. Opo. Pag nag-persevere tayo. Trial and temptation produces perseverance. Perseverance, if prolonged, produces character. Ayan po. Kaya nga ito, ang mga Duterte, walang character. Kasi nga, hindi sila nagpipersevere po eh. Ayan po, ang maisir ko sa inyo. Yung kung tinatanong nyo kung ano yung kahalagahan ng trial and temptation at saka yung perseverance at saka yung character. Ayaw po natin makipag-deal sa tao na walang character. Ibig sabihin, kung saan ang hangin o kung saan ang grasya, dun sila. Yun lang po sige po at muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.